Ayon sa ating konstitusyon, for a Senate to do business, ibig sabihin including para palitan at i-declare na vacant lahat ng mga committee ay dapat 13 majority. Sabi nila, mas mababa daw yung majority kasi daw hindi dapat 24 yung pagbabasehan na bilang, ang dapat daw nabasehan na bilang ay 22. Kasi daw yung dalawa ay hindi na effective and functioning member dahil hindi daw sila mahagilap. Pero mali po yun, doon po kasi sa Cuenco na case, doon po sa Cuenco na case, parang ganitong nangyari din. Si Abelino, siya yung Senate President, tapos si Cuenco, siya yung parang si Gatchalian ngayon. Pinalitan nila si Abelino. Kaso nga lang, yung part ni Cuenco noon, 12 lang sila. Ngayon, ang ginawa ng Supreme Court para makalusot sila, kasi yung isa sa majority noon nasa states, therefore, ang bilang is bawasan ng isa, kaya yung 12 pwedeng majority na. Kasi daw yung isa ay nasa ibang bansa. Kasi sabi ng Supreme Court, kapag less than quorum ka na nag-ooperate, hindi ka pwedeng makapag-conduct ng business. Pero ang pwede mong gawin, kahit less than quorum kayo, pwede kayong mag-compel ng kasama ninyo na mag-attend. And that is through the issuance of warrant. Kaso nga lang, since yung isa sa majority noon ay nasa ibang bansa, hindi siya makompel ng warrant. Therefore, ang pagbabasehan dapat daw ng quorum ay dapat bawasan. So yung 12 noon ay pwedeng maging majority. Ngayon, hindi pwede kasi yung sinasabi nila na hindi mo pwedeng makompel si Jinggoy at si Bato na mag-attend ay hindi po totoo yun kasi nasa konstitusyon natin na pwede mo pa rin silang isyuhan ng warrant. Yung 12 noon na nag-convene yesterday is minority iyon. Ang pwede na lang gawin sana ay mag-issue ng warrant para makompel yung members na mag-attend. So, pwede mo pa rin ibilang na 24 kasama si Jinggoy at si Bato kasi in the first place, hindi applicable yung Cuenco case kasi wala naman sa labas ng Pilipinas si Bato, hindi nila na-establish iyon. Ganon din si Jinggoy, nasa loob ng Pilipinas yun. At si Jinggoy, kahit detained siya, pwede mo siyang mawarrant kasi yung warrant of arrest na i-issue ng Senado ay parang warrant din yan ng ibang court. Kasi meron pong mga akusado sa mga cases na maraming kaso. For example, kapag i-analogize natin, ang isang accused kapag nakulong na siya by virtue of a warrant ng isang court tapos may isang warrant siya sa kabilang court, magko-coordinate lang yung dalawang court tapos i-assist mo lang yun. Sasamahan mo lang siya sa korte para mag-attend sa ibang venue na court. Ganyan din po ang pwedeng gawin nila sana pagdating kay Jinggoy. Nag-issue dapat sila ng warrant, makipag-coordinate sila sa detaining